Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ng gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa case na to, wala pa tayong bida. Okay? Kasi maganda kung may bida. Kumbaga, aware tayo sa description ng bida para malaman nyo kung kayo ba yung bida, person nyo o kakilala nyo. Ang meron tayo sa ngayon ay 3 of Wands, the Tower, 2 of, kala ko 2 of Cups to, 5 pala. 5 of Pentacles, dalawa kasi sila. Kala ko nagkikiss sila. Kaya akala ko 2 of Pentacles. 2 of Cups. Yung pala 5 of Pentacles. Ito ay the World. So, alamin natin. Ano kaya itong 3 of Wands. Medyo maliwanag nga lang. Inayos ko kasi yung ilaw kaya lang lumiwanag sa part na to. Dati kasi nandito yung liwanag dito. Ngayon naman dumilim tong part na to. So siguro kailangan ko nang bumili ng extra ilaw. Ring light. Three of Wands, So, yung 3 of Wands natin, kinlarify ng Judgment. 6 of Cups at Knight of Wands. So, malaki chance na may naghihintay dito. Hindi ko nga lang masabi kung sino nga yung bida sa ngayon, pero dito may naghihintay kasi whether yung bida or yung person niya. Basta ang dating dito may someone na naghihintay sa ex niya. At malaki ang chance na mag-appear siya whether nangyayari na to, sabihin natin bago matapos ang taon ng 2025 ay halimbawa nag-appear na to sa iba sa inyo, tong ex nila, pero hindi pa naging sila agad-agad ng 2026, mga unang buwan ng 2026. Ganun may chance ng reconnection kasi. So again, whether nag-appear na to ng 2025, halos katapusan ng 2025 or 2026. Okay? Yung iba naman baka sa 2026 talaga, literal. Darating to. Tong ex, reconnection pa lang to kasi waiting Itong 3 of Wands. Pero kung wala tong 3 of Wands at dumating na agad tong Judgment. Saka 6 of Cups. Sila na yan. Magiging sila. Sila agad. Kaya lang kasi nandun nga yung 3 of Wands. So, ang dating sa akin
Naghihintay pa lang na magbalik. Mag-reconnect sila ng ex. Pero may Knight of Wands dito, oh. Sabagay, magiging desire kasi ito eh. Desire, yung meaning. Desire na mag-reconnect sila ng ex. Kaya naghihintay. So again, may someone na naghihintay nga. May desire na mag-reconnect sila ng ex. Ngayon, tingnan natin kung posible ba yon. Kasi nandito yung the tower, oh. Kasi attracted pa rin yung iba sa inyo dun sa ex eh. Kaya lang kasi yung ex nila medyo may pagka bad boy dahil Knight of Wands to eh. Bad boy, bad woman. O flirty. Or charismatic siguro. O basta attracted. May someone attracted pa dun sa ex. Sa Knight of Wands. Ngayon, tingnan natin sa the tower. Wala pa kasing lumalabas na gender o clue dito. Kung sino ba yung bida. Para malaman nyo kung kayo ba to. O yung ex nyo yung naghihintay ng reconnection. Ito, may bida na tayo. Ano ba to? The tower. So, yung the tower natin can clarify ng 8 of swords. Ano to? 10 of wands? Page of wands. O, ito na yung bida natin. Kaya lang kasi hindi kayo to. Kung di kakilala. Kakilala ng Aquarius. Kasi ganun eh. Kung dito tumama sa inyo, di ba sabi ko nga sa opening introduction, yung reading natin kasi malawak yung sasakupin. Hindi lang energy nyo, kundi mga energy din sa paligid ng Aquarius. Pero probably tatama to sa kakilala ng Aquarius na babae. Around teenager to 20, mga 18 na lang, 18 to 29 years old, para makilala nyo kung sino ba itong tatamaan ng reading. So again, kakilala nyo to, whether kaibigan nyo, kapatid, or anyone na malapit sa inyo, o kakilala nyo, basta ganun yung edad. So dahil hindi to literal na Aquarius, di ba? May part 2 pa naman to. Don't worry. Gagawa ulit ako ng part 2 nitong yearly reading natin bago matapos ang taon. So, baka doon, energy na talaga ng Aquarius ang makuha natin. Pero sa ngayon, kakilala ng Aquarius eh. So, again, 18 to 29 years old, babae. The tower, no? Ano kaya itong the tower? Parang pangit yung vibe ko kasi papangit yung mga lumabas na cards eh. 8 of swords ba naman? Tapos 10 of wands. Na para bang hindi maganda yung daladalang change. Maganda kung i-clarify ko tong part na to at medyo nakukulangan ako sa detalye.
So, tatlo lang dapat, naging 4. Kasi, ang dating sa akin, magiging feeling trapped ang iba sa inyo dahil sa 8 of Swords. Ay, yung ano pala, yung bida natin. Yung bida natin feeling trapped. Natatakot ako na baka maloko siya. Sa bandang uli. Maloko siya ulit. Oh my God. Kasi yung the tower natin, since nandito rin yung heart, saka tong ship, may chance dito ng reconciliation. Okay? Ang problema, may 8 of Swords tayo na para bang may something na magkukos para malimitahan ng kanyang kilos, o sabihin natin may obstacle in general. Ganito, sabihin natin may chance ng reconciliation. Kaya lang, parang short time lang ba? Short time. Ang dating, ang reason bakit short time lang yung reconciliation, saglitan lang, may ano work card kasi tayo, tapos may ano tayo, 5 of Pentacles, na para bang may problema sa financial, sa pera or sa career. Kaya hindi mag-work yung connection o relasyon. Ngayon yung pwedeng pag-awayan, pera, career. Kasi itong 5 of Pentacles, magiging trouble na siya eh. Yung meaning niya, trouble in all kinds. Kaya lang nandito kasi itong ano eh, di trouble sa career o pera, source of income. So again, yun yung pag-aawayan. Pera, career, or financial issues in general. Kaya pala may disaster dito eh. Kasi ito okay to oh. Nasaan ba yun? Ito oh. Ito romance. Ito good change. So ang dating sa akin reconciliation. Kaya lang ito kasi may kailangan sa luck. Oo, luck to. Kaya lang saglitan lang.
Tas, dito na itong magdidikit itong dalawa. So, ang dating masama pang nagkabalikan dahil naging disaster din to sa bandang uli. Itong The Tower. Or maaaring mag-break din sila sa bandang uli dahil may aalis, may manggo-ghost o may mangiiwan. Or ito ay magiging card ng insecurity again tungkol sa career o pera. Pero malaki ang chance ng wrong decision dito at mag-aaway lang sila ulit. At baka nga mag-lead pa sa another hiwalayan. Pero tingnan natin. Kasi hindi pa naman tayo ending eh. Dahil may The World pa. So, who knows? Baka magkabalikan sila. Kung sakaling mag-away sila dito, edi, who knows? Baka magkabalikan din dito sa The World. So, again, bida natin babae, di ba? Ito na naman siya. Yan, dito yung Ten of Swords naman, oh. Ten of Swords, Queen of Cups, the Fool. So, ito yung action ng babae. So, at first, ito siya. Ten of Swords. Na pwedeng card ng crisis. O conflict. O at first siguro feeling defeated siya. Or feeling betrayed. Pero kasi maganda nga The World, oh. So, siguro ma-overcome din niya rin to. Kasi nga, ito yung main card natin. So, may chance na ma-overcome din ng bida natin tong sinabi ko dito. Kasi mahal niya eh. Mahal niya yung ex niya. Na, di ba naging sila ulit nung ex niya. Mahal niya talaga na para bang crazy siya eh. The Fool. Crazy siya doon sa ex niya or willing pa siyang bigyan ng chance yung ex niya or yung connection nilang dalawa na para bang kahit anong mangyari willing magpakumbaba yung babae para lang magkaayos sila dahil mahal niya nga. So kung mag-end man ulit for the second time, yung relasyon nila, kung mag-away, sabihin natin di man literal na mag-break, sabihin natin mag-away lang. Nandito nga yung The Fool. So, willing yung babae na magkaayos sila ulit. Or siya siguro yung gagawa ng way para magkaayos ulit. Basta, ang sure dito, mahal niya talaga. Kahit anong mangyari, tatanggapin niya yung lalaki. Lalaki. Oo nga, kasi partner niya, lalaki. Babae yung bida natin. Or sabihin natin, kundi literal na gender ay, gawin nyo na lang energy. Ito yung feminine energy, yung bida natin. At yung partner niya ay masculine. So, maganda naman yung kinalabasan, oh. Kasi The World, oh. Peace. Chance. So, ito nga, loving, caring. Ito yung problem at first. So, happy ending naman. Ay, happy ending.
Yung babae lang pala yung willing, no? Eh, paano yung lalaki? Pero, since the world to, at ito ay card ng peace, success, diba? Accomplishment, completion. Well, tingin ko overall na yan, na kakabati pa rin sila. Kasi, gagawa ng way yung babae. Makaayos silang dalawa. Or kung suyuin man siya, edi tatanggapin niya yung apology. Kung ayaw naman sumuyo nung lalaki, edi siya yung susuyo. So again, yung babae yung gagawa ng way. Or nasa kanya yung huling decision, or pwedeng siya yung mag-initiate ng decision. So, case to case basis. Basta ang ending ay kakayos pa sila. Ngayon, punta na tayo dito sa clue. Hindi na natin pala malalabas to. Kulang na tayo sa oras. Ito na lang tayo sa clue. Ito yung possible zodiac sign ng ex-partner nung kakilala ng Aquarius. Ex-partner, Sagittarius, kapwa Aquarius, Pisces. Ito yung mismong kakilala ng Aquarius. Taurus, Leo, Gemini. Okay? Yan yung bida, yung itong huli. Ito yung bida. Possible bida. Nakakilala ng Aquarius. Ngayon, sabi ko naman, no, yung zodiac sign. Dito na tayo sa huli. Ito yung isa pang description. Kung di tumama to dun sa kakilala ng Aquarius, di baka dun sa ex niya. Baliktad nga lang. So, may lalaki dito, may buhok sa mukha. Facial hair, di may balbas or bigote or parehas. So, may someone na tall at weathering, kulot ng buhok, animated eyes. So yung babae dito magaling siguro mag-makeup, or baka may someone na malaki ang mata, pinanganak ng malaki ang mata tulad nito. So tantalizing eyes. So, yan na ang huli. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po.